bang gumawa nito? Did you kill your friend? Walang sagot. Puro luha lang habang lumalabas siya ng kulungan. Ito ay isang babae na ayon sa pulisya ay gumawa ng karumal-dumal na pagpatay, di umano'y sinaksak ang biktima ng mahigit 100 beses. Si Mayra Velasquez ay tila namumuhay ng marangyang buhay bago siya naaresto ngayong buwan. Ngayon ay kinasuhan na siya ng capital murder sa kasong ito na nagsimula pa mahigit 1 dekada nang nakalipas, noong 2012. Sabi ng pulisya, may DNA silang ebidensya na nagpapatunay na siyang pumatay. Ngunit ang defense attorney niya ay naglalabas ng nakakaintrigang argumento habang siya ay malaya sa piyansang mukhang nakakagulat na mababa. Narito tayo sa kaso ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Maaring natatandaan ninyo nung inanunsyo ng pulisya na naniniwala silang natagpuan na nila ang taong pumatay sa isang babae sa pamamagitan ng mahigit 100 saksak sa isang cold case na nagsimula pa noong 2012. Isang detektive ang napaiyak ng tanungin kung ano ang ibig sabihin ng mabigyan ng kapanatagan ng pamilya ng biktima na 14 na taon nang naghihintay ng katarungan. Sa totoo lang, yan ay isang panig lang ng kwento. Ano ang kabilang panig? Ano naman ang panig ng akusado? Ngayon, maririnig na natin ang depensa ni Mayra Velasquez at ang pananaw niya tungkol dito. Narito ang video ni Mayra Velasquez na kinasuhan ng capital murder lumalabas mula sa Tarrant County Jail sa Texas ngayong linggo. Sabi ng kanyang abogado, siya ay walang sala. Ang piyansa niya ay itinakda sa 450,000 na aminin na natin, pinag-uusapan natin dito ang capital murder. Talagang nakakagulat na mababa yon kung isa sa alang-alang ang kasong kinakaharap niya. At mapapaisip ka, ano kaya ang ibig sabihin nito tungkol sa lakas ng kaso laban sa real estate agent na ito, isang ina at asawa? Ngayon, lumalantad na sa publiko ang abogado ni Velasquez at sinasabi niyang inosente ang kanyang kliyente. Hindi na ito nakakagulat, lalo na sa mga inuupahang tagapagtanggol ng mga akusado sa krimen. Pero ang paraan ng kanyang abogadong tagapagtanggol na sinasabing tinututulan ng ideya na matibay ang kaso laban sa kanyang kliyente, ang pag-uusapan natin dito sa ilang sandali. At mapapaisip ka talaga, saan pupunta si Velasquez mula rito? Paano masisiguro ng mga autoridad na hindi siya tatakas? Lalo na't may posibilidad na mapatawan siya ng parusang kamatayan sa kasong ito. Ngayon, mukhang hindi naman nabuhay si Mayra Velasquez nitong 14 na taon na may bigat ng konsensya dahil sa pagkipil ng buhay. Siyempre, maliit na bahagi lang ng buhay ang nakikita sa social media. Pero kung titingnan mo ang social media niya, nagtrabaho siya bilang matagumpay na real estate agent sa Dallas-Fort Worth at mukhang kasal na. Isa siyang ina ng lalaking anak na ipinanganak 1 taon matapos sabihin ng pulisya na pinatay niya umano ang kaibigan niya. Grabe, ang dami niyang napuntahan. Paris, Jamaica, iba pang bahagi ng Europa, South America. Ibig kong sabihin, mukhang talagang parang pangarap ang buhay niya kasama ang kanyang pamilya sa tabi niya. Bago ko talakayin ang posibleng depensa at dahilan ng abogado niya kung bakit siya inosente, gusto ko munang magbigay ng mabilis na paliwanag kung paano. Sinabi ng pulisya na pinagsama nila ang mga ebidensya at natukoy si Mayra Velasquez bilang suspect. Ang biktima, si Ira Sema Chavez, 33 taong gulang, ay natagpuang patay sa kanyang apartment na nasaksak hanggang mamatay sa kanyang unit noong Enero 2012 sa Arlington, Texas, malapit sa Dallas. Mula siya umano ay pinagsasaksak ng mahigit 100 beses. Isipin mo kung gaano katagal yon at hindi para maging morbid, pero gaano katagal bago yun magawa. Nakakatakot talaga. Isa sa mga ebidensyang inilabas ng pulisya habang hinahanap ang pumatay ay ang video na ayon sa kanila ay mula sa gabi ng pagpatay kay Chavez. Ito ay surveillance video sa labas ng apartment niya na nagpapakita ng aninong taong nakasweats na umaakyat sa hagdan papunta sa pintuan ng kanyang apartment. Nakayuko ang kanilang ulo. Mukhang sinusubukan nilang buksan ang pinto, pero pagkatapos ay naghintay lang sila. At pagkatapos ng mga 1 minuto, pumasok sila sa loob. Kinabukasan, pumunta ang pamilya para tingnan si Chavez at doon nila natagpuan siyang patay na. Halaunan, natukoy ng medical examiner ng Tarrant County na siya ay tinaga ng mahigit 100 beses. Pinayulat na nawawalang TV sa apartment. Naniniwala kami na tinuan ang pumatay ang TV. Ang mga detective noon ay nagsagawa ng masusing investigasyon at sinanda ng ilang mga lead. Pero hindi nila tuluyang natukoy ang suspect. Narito ang mga nalalaman natin tungkol sa pinangyarihan ng krimen. Walang bakas ng persa ang pasok at nakita mo lang ang video na yan. Ibig sabihin, kilala ni Chavez ang kumatay sa kanya. Isang taong basta niyang pinapasok sa apartment,
Siguro dahil nakapunta na siya roon dati? Ang matibay namin lead ay isang patak ng sariwang dugo na nakuha mula sa TV stand sa kwarto ng apartment. Ayon sa crime lab, ang dugo ay hindi sa biktima kundi sa isang di pa nakikilalang babaeng Hispanic. In-upload ng mga detective ang DNA profile sa CODIS, isang pambansang database na ginagamit sa pag-compare ng DNA profile sa mga investigasyong kriminal. Pero wala pa kaming tugma. Kaya itong kaso noong 2012, 2013, 2014 at mga sumunod pa, lumamig na ang kaso. Walang naaresto. Noong 2016, 4 na taon matapos ang pagpatay, may binigay na sample ng dugo sa isang kumpanya ng DNA testing na tinatawag na Parabon Nanolabs. Muli, ito ang sample ng dugo na nahanap sa apartment sa ibabaw ng TV stand. At ayon sa mga autoridad, ito raw ay sariwa at posibleng nagmula sa isang tao na naroon sa oras ng pagkakapatay kay Chavez. Ngayon, ang Parabon Nanolabs ay gumawa ng profile kung ano ang maaaring hitsura ng may-ari ng dugo na yon, ang posibleng pumatay. At ito ang kanilang nakuha. Isang babae na tinatayang nasa 20 anyos. At kapag tininan mo ito, kailangan mong aminin na may malakas na pagkakahawig kay Myra Velasquez. Pero noong 2016, inilabas ito, walang naaresto, nananatiling malamig ang kaso. Pagsapit ng 2024, nakialam ang FBI, kinuha ang DNA sample at inanalisa gamit ang genetic genealogy. Napatunayan na rin itong balutas ang mga dating malamig na kaso. Ito ay kapag kumuha ka ng DNA sample, sa kasong ito, ang dugo. Pagkatapos, ipapadaan mo ito sa pampublikong database, gaya ng ancestry site, para tingnan kung may kamag-anak na tumutugma sa may-ari ng sample. Mas maaga ngayong taon, sabi ng FBI, na nagawa nilang iugnay ang sample na yon kay Myra Velasquez. Hindi pa sinasabi ng mga autoridad kung ano mismo ang naging dahilan sa DNA na yon para masabing siya ang tumutugma sa dugo. Sinundan ng mga pulis ng Arlington, Texas, si Myra Velasquez. Minanmana nila siya at hinintay na magtapon siya ng basura. At ayon sa ulat, nag-lunch siya kasama ang ilang kaibigan sa isang restaurant. At doon na pumasok ang mga autoridad matapos umalis si Myra. Kinuha nila ang ilang gamit, kabilang ang tinidor, at ang tinidor ay naiulat na nagpositibo sa DNA sample na natagpuan sa bahay ni Chavez noong 2012. Ayon yon sa WFAA television. Malapit siyang kaibigan ng biktima at nakatira ilang milya lang mula sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa bagong impormasyon ito, sinimula ng Homicide Unit ang follow-up investigation kay BB Velasquez. Noong Mayo, nakuha nilang isang sample ng DNA mula sa itinapong basura. Pinadala namin ito sa crime lab para sa pagsusuri. At according laboratorio na tumugma ang DNA sa patak ng dugong nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Inaresto ng pulisya si Myra Velasquez sa isang traffic stop at kinasuhan ng capital murder. Bukod sa DNA, ayon sa kanila, nakatulong din ang cellphone ng biktima para malaman ang relasyon ng dalawa. Wala na silang sinabi tungkol sa relasyon nila, maliban sa pagiging malapit na magkaibigan. Sinabi rin nila na si Velasquez ay nakapunta na sa apartment ni Chavez noon. Pero ang mga pulis, wala silang murder weapon. At hindi pa natin alam kung anong posibleng motibo para sa isang pagpatay, lalo na sa isang karumal-dumal na krimen na ganito. Ayon sa pulis, nagbigay ng panayam si Myra sa pulis. Pero hindi nila sinabi ang detalye, maliban sa makakatuto nito sa kanilang prosekusyon. Sinabi ng autoridad na si Myra Velasquez ang di umani pumatay kay Chavez at napanood mo ang press conference na ito. Ramdam mong napanatag ang mga pulis. Inosente siya hanggat di napapatunayang nagkasala. Ngunit malaking pangyayari ang aresto sa kasong ito. Direkta nilang sinabi na di sila naniniwalang may iba pang sangkot sa pagpatay kay Ira C. Chavez. May sandali na tinanong ang isang pulis kung ano ang kahulugan sa kanila ng pagbibigay kapanatagan sa pamilya ni Chavez. Yunum Velasquez, pasensya Pasensya na. na. Binibining. Na-interview si Binibining Velasquez. At sa interview yon, nalaman natin ang mga impormasyon na makakatulong sa prosesong yon. Hindi ko pa sasabihin yun ngayon. Magkaibigan sila. At nakapunta na si BB Velasquez sa apartment noon. Pero may nakuha kaming impormasyon mula sa panayam sa kanya.
na makakatulong sa pagsasakdal sa kanya. Nakita mo ang emosyon ng detective doon. Pero yon ay, abang tinitingnan natin gaya ng ibang kaso, isang panig lang yan. Ano naman ang sagot ng depensa? Totoo ba ang real estate agent na ito ay matagal nang nagtatag ng panibagong buhay habang sinusubukang iwan sa likod ang nakakakilabot na alaala ng isang kakilakilabot na krimen? Ngayon, sasabihin ko, sa totoo lang, nag-iwan kami ng maraming mensahe para sa legal team ni Velasquez na pumunta rito sa palabas na ito para tulungan kaming maintindihan kung ano ang nangyari mula sa kanyang pananaw. Wala pa kaming sagot, pero bukas pa rin ang imbitasyon sa kanila. Ang abogado niya ay si Frank Sellers. Nagbigay ng panayam sa CBS TV station sa Dallas at sinabi niya na si Myra Velasquez ay nalilito kung bakit siya sinasampahan ng kasong pagpatay. Quote, "Sa palagay ko, lubos siyang paralisado ngayon. Bumisita ako sa kanya ngayong umaga at tinanong niya kung bakit capital murder ang kasong ito. Nabigla siya nang sabihin sa kanya na ito ay dahil may ninakaw na TV. Sa tingin ko, sabi niya, bakit ko gugustuhin ng TV? Tandaan, ang TV ay kabilang sa nawala sa apartment ni Chavez noong 2012. Mukhang kinu-question din ni Sellers ang video kung saan pumasok ang isang tao sa apartment ni Chavez noong gabing pinatay siya. Paakyat ng hagdan at papasok sa unit. Sabi niya, quote, 10 minuto matapos pumasok ang taong nakita sa video sa apartment, naputol ang surveillance. Kaya tingin ko, malamang na yung taong nagputol ng surveillance din ang pumatay. Sinabi rin niya na kapag tinitingnan niya ang video, pakiramdam niya na ang taong umaakyat sa hagdan ay lalaki, hindi babae. Sa ngayon, wala pang komento ang mga piskal sa mga sinabi ni Sellers. Pero nagbigay rin si Sellers ng isang napaka-interesanteng komento tungkol sa genetic genealogy at sa mga cold case na nakita nating nalulutas dahil sa DNA testing. Ngayon, ayon sa CBS, ang kasong ito ay isa sa ilang mga cold case na nalutas ngayong buwan lang sa DFW area. Ayon sa CBS, sinabi ng abogado ni Velasquez nang walang ebidensya na hindi siya naniniwalang. Nagkataon lang na maraming cold case ang nalulutas ng lokal na otoridad. Ayon sa kanila, ito ang sinabi ni Frank Sellers. Interesante ito. Sa tingin ko, dapat itong pag-usapan. Quote, parang talagang may pinagplanuhang pagsisikap nitong nakaraang 3 o 4 na linggo na maglabas ng maraming balita tungkol sa mga cold case na nalulutas. At isa ito sa mga nadamay sa paghuhuli na yon. Sa tingin ko, siguro may grant mula sa gobyerno na inilaan para pagsama-samain ang mga kasong ito at subukang lutasin ang mga cold case. Ngayon, sinabi rin ni Sellers na humiling siya na itakda ang piyansa sa $450,000 at sinabi niya na hindi tumutol ang prosekusyon doon. At iyon ang piyansang itinakda ng hukom na siyang halagang nakaya ni Velasquez para makapagpiyansa. Nakalaya na siya na yon kahit kinasuhan ng capital murder. Batay sa ulat, kailangan niyang magsuot ng GPS monitor at bawal siyang umalis sa Tarrant o Dallas County bilang kondisyon ng piyansa. Samahan niyo kami ngayon para pag-usapan ito. Abogadong depensa at dating taga-usig si Safa Robinson Ferreira. Laging saya makasama ka sa Law and Crime. Nang marinig kong 450,000 ang piyansa para sa suspect ng capital murder at nakita siyang nakalaya, ano ang ibig sabihin nito sa iyo tungkol sa kaso na nagawa niya magpiyansa at naitakda ang piyansa na mas mababa sa $250,000 ayon sa kasong ito? Talaga nakakaintriga na ang piyansa niya ay itinakda ng mas mababa kumpara sa maraming ibang kaso ng capital murder. Kadalasan sa ganitong kaso, walang piyansa at hindi pinalalaya ang akusado dahil sa paratang at posibleng panganib sa komunidad. At dahil din sa panganib na tumakas sila kung mapatunayang nagkasala. Kaya naman, ayaw talaga natin or ng korte na ang isang posibleng mapatunayang mamamatay tao ay makatakas sa bansa or posibleng magdulot pa ng panganib sa iba. Pero ang $450,000 na piyansa kasama ang GPS monitor ay tila isang kompromiso. Ang mga paratang sa kasong ito ay halos 14 na taon na ang nakalipas. Kaya sa pagitan ng panahong iyon, ang akusado sa kasong ito ay tila namuhay ng produktibo. Naglakbay siya, nakuha ang lisensya sa real estate, at namuhay ng maayos at produktibo. Wala rin siyang kriminal na record. Isa sa alang-alang ng korte ang mga salik gaya ng panganib ng pagtakas at banta sa komunidad. Kung may criminal record siya, na tingin namin ay wala.
Pwede rin nilang suriin ang lakas ng kaso ng gobyerno at hindi ko rin alam kung sa kasong ito na 14 na taon na kung ang kanilang kaso ay kasing lakas ng maaari kumpara sa isang tao na maaaring inakusahan ng pagpatay sa isang tao, siguro 1 taon pa lang ang nakalipas. At mayroon silang sariwa at bagong. Mabilis na buong ebidensya sa kaso. Kaya para sa akin, nagbigay ang hukom ng kompromisong pasya sa pagpahintulot na manatiling malaya siya sa piyansa na may electronic monitoring. Nagkaroon ng press conference kasama ang FBI at lokal na autoridad para ianunsyo ang pagkakaaresto. Naging emosyonal ang isang detektib habang ikinuwento kung paano nila sinabi sa pamilya ni Yarosima Chavez na nahuli na ang suspect. Narinig mo yon? At alam kong isang panig lang ng kwento. May mga paratang pa lang pero parang may pagsasara na. Para bang tapos na. Hindi ko inasahan na makalipas ang 1 linggo, makikita na natin siyang lumalabas ng kulungan. Sa mga cold case at marami na rin tayo nakitang cold case na nalutas, naging mahalaga ang genetic genealogy. Alam mo, napaka-epektibo sa pagtulong na maresolba ang mga kasong parang imposibleng malutas noon. Paano ito nakaapekto sa kaso? Gayong ang usapan ay tungkol sa nakuhang ebidensya at mga interview noon. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na nangyari, 14 na taon na ang nakalipas. Talagang makaapekto ito sa kaso, madalas pa nga ay positibo. Sa tingin ko, isa sa mga dahilan ng kawalan ng naaresto noon ay kulang ang ebidensyang DNA. O kahit man lamang kakayahan na masuri ang genetic na ebidensiyang DNA na ito. Sa huli, ito ang nagpakita na siya ang di umano'y suspect sa kaso. At sa palagay ko, madalas na nangyayari ito habang umuunlad ang agham at ang sistema ng batas, mas marami pang mga mekanismo ang inilalagay. Para matiyak na, alam mo, ang DNA testing at iba pang ebidensiyang base sa agham ay naihaharap at napoproseso ng tama at wasto. At muli, habang ang mundo, alam mo, nagbabago dahil sa AI at iba pang mga kakayahan, mas talo pang pinupursige na maresolba ang ganitong uri ng mga krimen. Iniisip ko rin, halimbawa kung ikaw ang defense attorney niya. Alam mo, ang ebidensyang ito ay nakolekta pa noong 2012. Sigurado akong marami nang nagbago sa paraan ng pangongolekta ng ebidensya ng pulis sa crime scene mula noon. Halimbawa, alam mo, ilagay mo ang sarili mo sa position ng defense attorney. Ibig kong sabihin, paano mo atakehin tulad ng sa time frame at siguro at mukhang kumpiyansa ang mga pulis sa paraan ng pagkolekta ng ebidensya. Pero paano ba gumagana yon para sa depensa? Para masabi na, ibig kong sabihin, ang tagal na ng panahon mula nang mangyari lahat ng ito? Oo, tama. Kaya isa sa mga bagay na talagang pagtutuunan ng pansin ng defense attorney dito ay ang chain of custody at pati na rin ang kakulangan ng kakayahan na mapanatili ang ebidensyang DNA na ito. Kaya kailangan nating malaman kung sino ang kumuha ng DNA sample na ito, kailan ito kinuha, ilang tao ang humawak dito bago ito naimbak, bago ito nasuri. Nagkaroon ba ng aberya sa integridad ng DNA ebidensya? Sino ang may access dito? Paano inimbak? At ligtas ba ang kondisyon nito? Kung ito ay nasa cooler, alam mo, tama ba ang temperatura at iba pang bagay na maaring makaapekto kung mababago ang ebidensyang DNA. Sasabihin ng abogado ng depensa, pakinggan mo 14 na taon na ang kasong ito. Malamang hindi mo rin nakuha ng maayos ang ebidensya dahil matagal mo na itong hawak. Ito ba ay naimbak na maayos at tama para masiguro ang integridad ng ebidensyang DNA na yon? At ang hindi rin alam ng karamihan ay napakatagal ng 14 na taon. Kaya yung mga taong responsable sa pagkuha ng ebidensyang yon, kailangan silang tawagin bilang saksi sa paglilitis pero minsan namamatay na ang iba. Kung totoo ito sa sino mang kasama sa chain of custody at kumuha ng DNA ebidensya, siguradong maaapektuhan ang lakas ng kaso ng gobyerno at dami ng mapapatunayan nila. Dahil kung may mga saksi tayong hindi makakatestigo o wala na, o kung walang mga bagay na naitala ng mga saksi noong panahon yon at wala na sila ngayon para tumestigo sa harap natin, tiyak na sagabal yon sa prosekusyon. Alam mo, bilang tagalabas lang ako, malinaw naman, ng investigasyong ito, tayong lahat ay ganoon at pinapanood lang natin ito. At parang sa maraming ganitong kaso, parang kapag may DNA na, yun na ang sandali at parang nakuha na nila. Di ba parang ganun na nga? Nakita na natin minsan nalulutas ang ibang cold case dahil sa DNA. Naalala ko sa isa, DNA yon sa ilalim ng mga kuko ng biktima at ipinakita na siya ay lumaban. At sa isa pang kaso, maaaring nasa sandata ng krimen ang DNA. Sa kasong ito, ang koneksyon ng DNA ay nagpapatunay na, alam mo, ang patak ng dugo na ito ay posibleng kay Myra Velasquez. At sinasabi ng mga pulis na,
Ang sigurado akong pagtatalunan ito dahil sariwa pa ang dugo, sapat para matukoy ang oras ng pagpasok ng misteryosong tao sa apartment noong gabing pinatay siya. Pero parang anong kapansin-pansin sa'yo dito na parang ito ay isang patak ng dugo sa ibabaw ng TV stand. Hindi ito tulad ng patak ng dugo na makikita sa isang sandata ng krimen o kung ano paman. Mukhang ito ay isang pagkakataon para sa depensa dito, based lang sa alam natin. At sigurado akong marami pang ibang ebidensya na hindi natin alam. Kung magkaibigan talaga ang mga babaeng ito, gaya ng ipinapakita, malaki ang posibilidad na ang DNA ng akusado ay talagang matatagpuan sa kanyang apartment. Kung bumisita man siya doon, o kung nagkasama sila sa bahay niya, kung ganon, malaki ang tsansang nandoon ang DNA ng akusado. Ngayon, ang pinaniniwalaan naming katotohanan ay ang DNA evidence ay mula sa akusado at natagpuan sa TV stand. Tiyak na lumilika ito ng idea o sa pamamagitan ng mga pangyayari ay lumilika ng idea na maaari niyang nagawa ang krimeng ito. Sigurado na ba ito? Hindi pa rin dahil wala pa rin tayong murder weapon. Hindi natin alam kung may motibo at hindi kailangan ng prosekusyon patunayan ito. Pero mahalaga pa rin na may saysay. May paratang ng pagpatay dito at tingin ko may kinalaman ng TV sa pagnanakaw ng isang TV. Mga ganong bagay, ang masaksat ng 100 beses ay tiyak na crime of passion. Kaya ano nangyari bago ang insidenteng ito na magpapakita na ang akusado ay talagang may dahilan o motibo para gawin ang krimeng ito? Napansin ko ring may ebidensya ng surveillance sa bahay ng biktima na nagpapakita ng isang taong pumasok mga 10 minuto bago maputol ang surveillance. Ang abogado ng depensa sa kasong ito ay nagsasabi na mukhang lalaki ang nasa video. Kaya may iba pa bang maaring maging suspect? Alam natin na sinasabi ng prosecution sa kasong ito na wala nang iba. Pero iyon ay isang bagay pa rin na kailangang siyasatin sa ilang paraan. Dahil kapag nakakakita ka ng mga kaso kung saan may saksak ng 100 beses, tiyak na iyon ay isang crime of passion. Alam natin na sa mga kaso ng karahasan sa tahanan, kung ito ay isang lalaki o maaaring lalaki, sa mga kaso ng karahasan sa tahanan, may mga pagkakataon na lalaki ang sangkot, tulad ng dating kasintahan, o may karahasan sa pagitan ng magkapareha. Kung talaga merong lalaki at hindi pa natin alam dahil pinagtatalunan pa ito, mas malamang na ito ay isang insidente ng karahasan sa tahanan kaysa sa isang pagpatay na ginawa ng isang kaibigan. Paano mo mapapatunayan? May video tayo ni Myra Velasquez na naglalakad. Unang beses natin siyang nakita ng personal, hindi lang sa social media. Nandun din yung lokal na balita habang siya ay lumalabas ng kulungan matapos magtiyansa. Pero ibang presentasyon nito kaysa sa taong pinaniniwalaan ng pulis na siyang umakyat sa hagdan ng apartment complex noong 2012. Paano mo kaya kung ikaw ang taga-usig? Patutunayan, siguro pareho lang din ito para sa depensa. Iyaharap mo ba siya? Siguro kung ikaw ay abogado ng depensa, aabot ito sa paglilitis. Parang ipapadalakad mo ba siya sa loob ng korte? Ibig kong sabihin, makikita naman siya ng mga tao dahil tinitingnan mo siya. At ito ay isang tao na alam mo, nakasweats. Nakayuko sila. Mahirap sabihin kung sino yon sa puntong yon. Paano mo mapapatunayan kung siya si Myra Velasquez o hindi? At tama ang tanong mo dahil sa kasong ito, ang kasong ito ay nakasalalay sa pagkakakilanlan. Alam na natin na walang pagtatalo na pinatay ang babaeng ito. Walang pagtatalo sa paraan ng kanyang pagkakapatay. Pero ang mahalaga ay ang pagkakakilanlan ng taong gumawa ng krimen. Para mapatunayan o pabulaanan na ang akusado ang gumawa bilang abogado ng depensa, naniniwala akong lalaki ang gumawa, gaya ng iginigiit ng abogado ng depensa niya. Tama ka, patatayuin ko siya, paikutin ko siya sa loob ng korte. Tinatawag itong demonstrative evidence. Paikutin ko siya sa loob ng courtroom para makita mismo ng hurado kung anong itsura niya. O kumuha rin ng mga litrato kung anong itsura niya noon. Ano mo, tugma ba ang taas niya dun sa taong nakita sa surveillance? Alam mo, tugma ba ang timbang niya nung petsa at oras na yon? Mas tugma ba ito sa sinasabi ng depensa na lalaki? At kung galing ito sa depensa, gusto mong ipakita siya roon, palalakarin mo siya sa harap ng hurado para ipakitang hindi tugma ang pagkakakilanlan niya sa taong nasa surveillance camera. Kung ako ang taga-usig at sinasabi kong hindi, ito ang babae, siya ang tao at hindi ito lalaki, ituturo ko yon at alam mo, hindi mo pwedeng pilitin ang akusado na tumestigo. Pero gagawin ko ang lahat para ituro sa mesa ng depensa ang akusado. Kapag tinatalakay ang pagkakakilanlan sa video, tugma ang pangangatawan at pisikan na anyo ng akusado noon sa taong nasa video kahit naka-hoodie siya noon. Oo, maring may suot pa siyang ibang damit pero ang katawan niya ay tugma sa taong nasa video surveillance na ito. At sino pa ba ang makakaalam? Sino pa ang bibisita sa apartment at may dahilan para malaman at putulin ang surveillance camera ron? At paano ito gagawin?
Magandang punto rin yan. Oo, kasi ako mismo, hindi ko rin alam kung paano gawin yon. At sino ba ang nakakaalam noong 2012 pa? Ibig kong sabihin, ang access sa mga ganung bagay, hindi rin malinaw. Bumabalik pa ito noong 2012 at may isip mong baka may nailabas ng video, lalo na't matagal na ring cold case ito. Kagiliw-giliw na pahayag mula sa abogado ni Myra Velasquez na si Frank Sellers. At sabi ng CBS, sinabi niya ng ganito, o ang kanyang sinabi ay, tila may koordinadong pagsisikap sa nakalipas na 3 o 4 na linggo na maglabas ng maraming balita tungkol sa mga nalulutas na cold case. Sa kasong ito, nadama ito sa malawakang investigasyon. Sa palagay ko, baka may grant mula gobyerno para pagsama-samahin at lutasin ang mga cold case. Alam mo yon, matagal na nilang alam mo yon at makakakita ka ng mga balita na umaabot pa noong 2012, 2016, 2020, 2024. Parang matagal na talaga nilang sinusubukang lutasin ito. Nagkataon lang na sabay-sabay nalulutas ang maraming cold case. Sa tingin ko, sinusubukan lang niyang questionin kung ano na ang nangyari. Parang naging normal na lang ang paglutas ng mga cold case. May isang bagay pa. Alam mo yon, talagang gusto ng mga pulis gawin yon. Sa DNA, nauwi talaga sa tanong na pagdating sa DNA. Gaano nga ba kahirap para sa defense attorney questionin ang mga natuklasan tulad ng genetic genealogy o anumang DNA link? Mahirap talaga questionin ng mga natuklasan, kaya kadalasan tinututukan ng defense attorney kung paano iningatan ng ebidensyang DNA. Questionin din ang proseso ng pagsusuri para ipakitang kulang ito sa kredibilidad. Kaya kung umabot sa paglilitis, malamang igigiit ng defense attorney na hindi mapagkakatiwalaan ang resulta. Ang integridad ng DNA sample ay napakialaman at hindi ito naingatan sa tamang paraan. Questionin din kung kwalipikado ang mga nagsasagawa ng pagsusuri para sa ganitong gawain. May iba pa ba silang kaso na maaaring nagkamali sila sa DNA identification o sa mga DNA sample na dati nilang hawak? Mahalaga ang lahat ng iyon at gugustuhin ng defense attorney na questionin ang lahat ng iyon bukod pa sa surveillance video sa kasong ito. Inasahan ko na ang abogado ng depensa ay mag-argue rin na walang motibo ang akusado sa krimen. Bakit niya gugustuhing magnakaw ng TV? Noong panahong yon, maaaring siya ay may sarili siyang TV or kung ano man ang magiging argumento. At ang punto ay, sa huli, kung maghain ng ganitong kaso ang gobyerno, dapat nilang patunayan bawat elemento ng krimen ng lampas sa makatwirang duda. Sa kasong ito, kaso ito ng capital murder. Bukod pa rito, dapat nilang patunayan kung sino ang gumawa ng krimen. Lalaban ang depensa at sasabihin nilang kulang ang DNA at magkaibigan sila na dati na siyang nandun, na nandun na talaga ang kanyang DNA dahil nagkasama na sila doon at hindi sapat ang mansa ng dugo na ito para hatulan ng papatay ang akusado. Nakikita natin ang mangyayari dahil mukhang may tinatago pa ang mga pulis. Alam natin ang tungkol sa dugo at ilang impormasyon mula sa cellphone para sa background. O mapapansin mong may mga bagay pa silang hindi inilalabas. Titingnan natin ang susunod na mangyayari. Napaka-interesante ng kasong ito. At 14 na taon nang naghihintay ng sagot ang pamilya. Malalaman natin kung ito na ang sagot sa kung sino ang kumuha sa mahal nila sa buhay. Safa Robinson Ferreira, dating piskal at abogado sa depensa kriminal, laging magandang makasama ka rito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama. Salamat, Chris, sa pag-imbita sa akin. Iyan po ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panuorin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.